Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa lahat ng mga OFW natin saan man dako ng bansa naroroon. Po? Magandang araw din po Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat po ng mga kaibigan natin na nariyan sa bansang Pilipinas. Gusto ko lang pong magkomento dito po sa nakita ko na post ni Dole Secretary po. Dahil ang gusto niya pong mangyari hindi na daw po kailangan mag-board exam ng mga nurses natin. Ako po sana may panawagan kay Dole Secretary Sylvester III po. Sana naman sir, unang-una pukusan po natin yung mga OFW natin. Unang-una sir, nais ko pong ipaalam sa inyo at sino man sa pamunuan ng OFW na nanunungkulan sa gobyerno na yun pong kanilang mga standard employment contract, mga sir, ay hindi po nasusunod. Nais ko pong ipaalam yan sa inyo, sa buong mundo. At nais ko makarating sa Pangulo natin, kita Tatay Digong, sa Pangulong Duterte. Bakit po hindi standard employment contract ng mga OFW natin? Ang standard employment contract ng mga OFW natin, yan po ay pinagtibay ng dalawang gobyerno. Ang gobyerno ng Pilipinas at ang gobyerno ng bansa na kung saan sila pupunta. Subalit bakit po hindi na ipapatupad ng maayos? Saan po ba nagkakaroon ng problema? Mga kababayan, kung bakit po dumadami ang naaabusong OFW natin, especially po yung mga DH, yung mga household service worker natin, dahil po sa systematic na ganito. Ito po ang pinakamalaking problema ng ating bansa o ng ating mga OFW. Ito po ang gusto nating masolusyonan, sapagkat nakikita po ng boses ng ordinaryong Pilipino ang mga pangyayari sa kapwa ko OFW. Kaya ito po ay may saktong basihan at may saktong may sakto na basihan at may sakto rin po na patunay na ang standard employment contract, especially po yung mga DH natin, ay hindi po natutupad, hindi po naipatutupad sa mga employer. Saan po ba nagkukulang? Ito po ang ating panawagan kay kay Secretary. Sino po ba ang dapat mag-implement ng batas na nakasaad dyan sa kontrata na yan? Ako po'y nananawagan inyo. Ito po'y personal pong panawagan. Dahil kaya po dumadami yung mga tao natin, yung mga OFW natin sa bahay kalinga. Dahil po dyan sa sistema na yan. Dahil pag naargabyado yung ating OFW, siyempre pag naargabyado po yun, dadaing po yun, hihingi ng tulong. So kaya hindi na magkanda-ugaga yung mga ating polo, kung saan-saan mang dako ng bansa naroroon, especially na po dito sa Middle East, Jeddah, Al-Kubar, Riyadh. Hindi na po magkanda-ugaga. Dahil po dyan, sa standard employment contract na hindi po nasusunod. Mr. Secretary Bilyo III, o sino man sa inyo, Hans Kakdak,
Kung sino man sa inyo nangangasiwa sa ahensya niyan, bakit po hindi natin ma-implement ng ayos yung standard employment contract na yan sa mga household service worker? Pustahan po tayo, kahit po tayo mag-ipon ng 20 OFW, especially yung household service worker, at tanungin po natin kung nasusunod nila ang standard employment contract. Siguro dahil hindi nga po talaga nasusunod yung employment standard contract nila, na kung saan po sila ang nagsasuffer. Sobrang pagsasaper ang inaabot ng mga household service worker natin, yung mga OFW natin. Kung ano-anong pahirap ang nararamdaman nila. I think hindi nakakarating sa Pangulo natin to. Hindi nakakarating sa Pangulo natin to mga pangyayaring ganito. Dahil siguro kinukubira ng iba. Dahil kung makakarating ito sa presidente natin, hindi papayag ang presidente natin na ganituhin ang mga OFW. Bakit kailangan maargabyado yung mga OFW na siyang may pinakmalaking na itutulong sa bansang Pilipinas? Bakit kailangan yung pabayaan? Wala kaming pinagkaiba sa mga sundalo na nagtatanggol sa ating bansang Pilipinas. Buhay, dugo at pawis ang puhunan namin dito. Ano mang oras, pwede kaming mamatay. Lalagyan namin. Pero bakit napapabayaan? Bakit napapabayaan at hindi nasusunod ang kontrata? Ang ibay po yan ng dalawang ahensya ng gobyerno natin. Paulit-ulit ko po itong sinasabi sa inyo. Dahil po dito sa pagla-live kong ito, nagkakanda take down ang Facebook ko. Masama po bang gisingin ko kayo? Masama po bang ipanawagan ko sa inyo? Sa ahensya ng mga gobyerno natin na nangangasiwa sa OFW. Ngayon, parating na naman yung eleksyon, kanya-kanya na naman kayong papogi. Kanya-kanya na naman kayong isistema. Kanya-kanya na naman kayong matatamis na salita. Pangako, puro pangako. Ginagamit nyo kaming mga OFW sa sarili nyong intensyon. Masakit pong isipin na kaming mga OFW naghahanap din ng isang tao na kailangan naming manungkulan at kailangan naming maprotektahan yung sarili namin. Yung tao na talaga pong may sinsirong tulungan kami. At nariyan sa lahat ng oras. At siya ang magpapatupad kung ano ang kagandahan para sa amin. Kung sino ang nilalagay ninyo na mga ngasiwa dito sa OFW na wala namang kinalaman sa OFW, hindi nila alam kung paano patakbuhin. Sino ba ang nakakaawa dito, mga kababayan ko? Kami ang nakakaawa dito. Pinadala ng kontrata, pinagtibay ng gobyerno ng Pilipinas at ng gobyerno kung saan kami dadalhin. Especially yung mga household service worker natin. Anong ginawa? Binayolent yung kontrata. Nasaan ang katarungan para sa amin? Nasaan? Sino man sa inyo ang nangangasiwa sa ahensya ng OFW diyan sa gobyerno, nasaan ang katarungan para sa amin? Especially yung mga DH na hindi nasusunod ang standard employment contract. Bakit kailangan mangyari ang senaryo na to sa buhay namin? Kami yung may mga laking naitutulong sa gobyerno, may naitutulong sa bansang Pilipinas. Kami pa yung napapabayaan.
Bakit? Hanggang salita lang ba kayo? Hindi nyo ba talaga kayang ipatupad? O nagtatakipan kayo dyan sa mga posisyon ninyo? Nakakatulog ba kayo ng mahimbing sa likod ng mga pangyayari sa mga OFW natin na hindi ka nais-nais? Na andyan na yung maabuso ang karapatan, na andyan na yung hindi pa kakainin ng maayos, na andyan na yung overwork, na andyan na yung kung saan-saan pagtatarbahuin yung OFW natin. Hindi ba kayo naaawa sa kanila? Kaya sino man sa inyo sa nanunungkulan sa gobyerno dyan sa bansang Pilipinas, nagtatakipan ba kayo ng tunay na nangyayari? Nagko-coveran ba kayo ng tunay na nangyayari sa mga household service worker natin at sa kontrata? Uulitin ko, ang standard employment contract ng mga household service worker ay hindi nasusunod ng kanilang employer. Dinidiinan ko yan. Patutunayan ko sa inyo kung bakit. Isang katutak ang case report dito sa akin. Mula simula hanggang sa ngayon, walang tigil ang patid ng dating ng complaint ng mga OFW natin. Nagmamakaawa na matulungan ng puluuan natin dito sa bansa kung saan ako naroroon. Kaya dumarami yung nasa bahay kalinga natin. Dahil dyan sa systematic na ganyan, sa hindi maipatupad na standard employment contract na yan. Saan ba nagkukulang? Sa hanay ba ninyo mga nasa nanunungkulan sa gobyerno ng Pilipinas? Nagkakalit-chilit, nagkaka-take down ang Facebook kong ito. Dahil sa pinaglalaban ko ang karapatan ng kapwa ko OFW. Ang mahirap sa atin mga kababayan ko, kapag tayo may mga posisyon na, mas iniingatan natin yung posisyon natin kaysa ipagtanggol natin yung tama. Ano ba ang mapapala nyo sa posisyon ninyo? Yan bang posisyon na yan ninyo? Ay ililigtas ba kayo niyan sa paghuhukom sa bandang huli? I think hindi. Pero yung kagandahan na maitutulong ninyo sa kapwa ninyo, yun ang sasagip sa inyo sa paghuhukom sa kabilang buhay. Naging mindset na po ito ng mga Pilipino, ng mga kung sino man na nanunungkulan sa ating gobyerno, na oras na meron silang posisyon o oras na meron silang tungkulin, ay pinoprotektahan nila yung tungkulin nila at hindi yung iniatang sa kanilang obligasyon. Ito yung napakahirap mga kababayan ko, napakahirap. Aping-api na nga yung mga household service worker natin. Lalo pang naapi. Tatawag ka sa ahensya ng gobyerno dito sa mga bansa kung saan sila naroroon. Sila pa ang galit. Sila pa ang nakasinghal. Kaya kayo itinalaga dyan para maglingkod, hindi para magmasungit sa mga kapwa natin Pilipino na nangangailangan ng tulong. Hindi ko lubos maintindihan kung bakit ganito ang nangyayari mga kababayan. I think kung ito nakakarating sa Pangulong Duterte, hindi ito papayag na ganito ang mangyayari sa mga OFW natin, especially na yung mga household service worker natin. Walang nakakarating dahil kino-cover up, pinukubera ninyo. Siguro yan yung katotohanan. Di ba nakakalungkot isipin?
Kayo yung inasahan ng gobyerno, kayo yung itinalaga dyan ng Pangulo natin para protektahan yung mga OFW natin. Nasaan ang katarungan para sa amin? Especially na sa mga household service worker. Iisa-isahin ko sa inyo ang violent of contract regarding sa kontrata na dala-dala ng mga household service worker na yan. Iisa-isahin ko sa inyo. At tandaan ninyo lahat ng sinabi ko. Kahit magtanong kayo sa mga household service worker na sa mga DH ay totoo ito. Una, abuses, maltreatment, okay? Salary, overwork, okay? Naandyan na yung delay salary. Naandyan na yung kahit saan-saang lupalop si OFW natin pagtatarbahuin. Tama ba yun? Naandyan yung maabuso si OFW natin sa karapatang pangtao niya. Andyan na yung babastusin siya, naandyan na yung haharasin siya, naandyan na yung pagnanasahan siya. Kaano karami ang violent na yan? Bakit hindi sabihin yan ng mga opisyalis na naandito sa mga bansa na kung saan sila naroroon, na ihinto nyo or iparating nyo doon sa Pilipinas ang nangyayari sa mga OFW natin? Bakit hindi nyo maiparating-rating? Yan ang malaking katanungan ko. Bakit hindi nyo masabi-sabi na, bansang Pilipinas, ganito ang mga nangyayari dito sa mga OFW natin. Maaari bang aralin muna natin to? Para naman maproteksyonan yung kapwa natin. Bakit? Bakit mga kababayan? Ang pinakamahirap pa dito mga kababayan ko, mas kinakampihan ng mga nanunungkulan dito sa ibang bansa yung mga counter agency ng OFW. Naandyan na po yung maririp yung OFW natin. Pauuwiin lang without justice. Without justice. Pauuwiin lang si OFW natin sa bansang Pilipinas. Hindi po makatarungan. Kaya nga, eleksyon na naman. Uulitin ko sa inyo, eleksyon na naman. Maglalabasan na naman yung mga matatamis, mga sugar quote and quote ninyo. Matatamis na salita na wala namang kabuluhan. Dito po tayo nagagalit ng husto eh. Dito po sa estado na ito, dito po talaga ako nagagalit ng husto. Dahil sobra-sobra pong pagkakaargabyado sa amin. Ano man sa akin, ako lalaki ako. Anumang oras kaya kong dipahan ang sarili ko. Kaya kong makipagbugbugan sa oras na maaargabyado ako. Pero yung mga OFW natin, especially yung mga household service worker natin, yung DH natin, na hindi pa kakainin ng kanilang mga barumbadong employer, bibigyan ng mga employer ng tulugan, parang tulugan ng aso. Bibigyan ng mga employer nila ng pagkain, tira-tira. Kayo po kaya ang lumagay sa katayuan ng sino man sa mga household service worker na yan at danasin ninyo. Kayo, pakuya-kuya-kuy kayo dyan sa malamig at air conditioning yung opisina. Sino ba ang nagpapasweldo sa inyo? Hindi kayo pinasisweldo ni Presidente Duterte. Kami, yung mga taxpayer, kami mga OFW, kami nagpapasweldo sa inyo. Kahit Presidente, even President, kami ang nagpapasweldo. Pero anong ginagawa nyo? Napapabayaan nyo yung karapatan namin. Hindi ba kayo tinatalba ng konsensya man lamang ninyo o kahit kunting awa?
Hindi ba talaga umiiral yung kapos ninyo? Ang haga ba talaga sa inyo yun? Inyong posisyon. Ayaw niyong masira yung kredibilidad ng posisyon ninyo kahit magsuffer yung mga OFW natin. Dito, sa bansa na kilalalagyan ko, hindi nakakarating ito. Walang nagbo-voice out dito na katulad ko. Ako lang. Tandaan ninyo, ako lang. Ang boses ng ordinaryong Pilipino lang nagbo-voice out ng ganito dito sa bansa na kung saan ako naroon. Paano kung wala ako? Makakarating ba dyan sa sino mang nakakapanood ng mga live kong ito? Wala. Kaya ito pa ulit-ulit kong sinasabi, kahit man ako malagay sa alanganin, dahil prinsipyo ang pinanghahawakan ko dito. Prinsipyo para sa OFW. Hindi prinsipyo para sa akin, para sa sarili ko. Imagine niyo, walang magsasalita dito, kinukonsinti lahat. Lahat ng kagaguhan, kalukuhan, katarantaduhan, lahat ng pang-aapi, hindi nakakalabas. Wala ba sa inyo nag-i-evaluate ng mga case report dyan sa Polo OWA? Hindi ba ninyo inaaral? Doon sa mga nanunungkulan natin sa gobyerno, hindi ba ninyo chinecheck kung saan yung pinakamaraming abuses at pinakamaraming case ng pang-aabuse sa mga OFW nating bansa? Wala kayong pakialam dahil wala kayong pakialam talaga. Alam mo kung bakit? Wala. Hindi nyo pinakikialaman yun dahil hibang na hibang kayo sa mga posisyon ninyo. Tapos kung magyabang kayo sa social media ninyo, sobra-sobra. Ako real talk ako pag nagsalita at totoo at hindi ko ito ginagawa. Kaya nga sinasabi ko, kahit ako ipatawag pa ninyo, haharapin ko kayo saan mang hot chair ako nyo iupo. Kaya nasasabi ko ito dahil may pinanghuhugutan ako. At ang pinanghuhugutan kong ito ay detalyado. Kung gusto ninyong makita, may mga case report ako. Naandyan sa mga WhatsApp ninyo, naandyan sa mga email ninyo, naandyan sa mga nanunungkulan sa Polo, na hanggang ngayon hindi binubuksan sa kanilang mga WhatsApp. Anong ginagawa ninyo? Tinitake down nyo ang Facebook ko para hindi ako makapagligalig o hindi ako makapag-voice out ng ganito. Tama ba yun? Tama ba i-report nyo yung Facebook ko para hindi ako mapagsalita? Against you. Hindi ako magsasalita dito mga kababayan kung wala naman pong basihan at kung wala pong involved na nangyayaring ganyan. Never kong pinangarap na magiging against to government ako. Suportado ko ang Duterte administration. Tandaan niyo po yan. Kapag nasa maayos kayo, suportado ko kayo. Pero pag barumbado at karukuhan kayo, magkalaban tayo. Marami ditong organisasyon. Pero hindi nila masawata yung ganyang problema. Walang nagbo-voice out na katulad na ginagawa ko. Ako, direct to the point ako. Hindi ako marunong magpaligoy-ligoy. Handa kong talikuran kung ano mang desisyon meron ako. Maipaglaban ko lang yung karapatan na alam ko. Yun yung karapatang legal at hindi illegal. Hindi ko hihinayangan ang sino man sa kaibigan kong mawawala sa akin kung ang kapalit nito ay para sa kapakanan ng lahat. Paano kung walang boses ng ordinaryong Pilipino? May malalaman ba na ganito ang nangyayari dito sa lugar na to? Wala. Blind. May magpapaalaala ba sa inyo? Pustahan tayo mga kababayan. Kahit mag-ipon kayo ng 10 OFW, baka hindi kayo makakita. Baka walang sumabi sa inyo na sinunod ang kanilang standard employment contract ng kanilang mga
amo. Hindi ko inuubos lahat ng employer dito ay loko-loko. I'm sorry my word. Hindi ko sinasabi na lahat ng employer dito ay violente. Hindi ko inuubos. Dahil may mga kaibigan din tayong sa Saudi. May mga kaibigan din tayong may puso na nakikitaan natin ng tunay na pagmamahal sa kanilang mga household service worker. Subalit, mas marami po ang mga naaabuso dito. Patago na lang po yan, sa totoo na. Tinatago, kinukubiran. Bakit? Ba't ayaw niyong sabihin ang katotohanan? Wala ba nag-i-evaluate dyan sa mga record ninyo? Wala bang tumitingin dyan na taga Pilipinas na pupuntahan yung mga record ninyo or tinatago ninyo? Huwag kayong ganyan. Alin ang mas mahalaga sa inyo, yung mga posisyon ninyo? Mas maganda. Pinahahalagahan nyo yung posisyon ninyo at pinahahalagahan nyo yung kapwa ninyo. Yun ang pinakamagandang combination. Nakakalungkot pong isipin na kaming mga OFW ang may pinakang malaking na itutulong sa bansang Pilipinas, sumasadsad ang bansang Pilipinas, kami po ang sumasagip. Naiintindihan niyo po ba yung sakripisyo namin dito? Yun ay walang pinagkaiba sa sundalo na pinoprotektahan ni Pangulong Duterte. Dapat meron din sana sa aming mga ngasiwa. Dapat meron. Pero wala. Wala kaming nakikita. May mga itinilaga dyan pero walang ginagawa. Ba't ko nasasabi? Alam po namin dito ay masunod ang standard employment contract. Wala na pong iba pa. Yun lang po ang nais namin. At yun lang po ang nais ang busis ng ordinaryong Pilipino. Yun lang. Iisa lang ang aming masunod ang standard employment contract na legal, na sinertipikahan ng gobyerno natin, gobyerno ng bansang Pilipinas at ng gobyerno ng bansa na kung saan sila pupunta. Yun lang. Mahirap ba ang hinihingi ng busis ng ordinaryong Pilipino sa inyo, mga kababayan? Di ba hindi? Tamo ngayon, darating na naman yung eleksyon. Marami na naman diyang Pusyo Pilato na may mga matatamis na salita. At gagamitin nyo na naman po ang puwersa ng OFW. Malungkot isipin, nakakalungkot isipin. Dumadaan at bigo kami. Mayroon kami inihalal na gusto naming maihalal, subalit bigo pa rin kami. Sa kadahilan na ng talamak na korupsyon, dayaan, dyan sa ating eleksyon, sa sistema ng eleksyon. Malapit na po ang eleksyon. 2022, saglit na lang po yan. May, saglit lang po yan. Ang hinihingi po natin dito, yung maayos. Maging maayos sana ang standard employment contract. At sana sundin ng bawat employer kung ano ang nakasaad doon sa standard employment contract na yon. Kaso hindi po nangyayari at hindi po sinusunod yan. Yung mga nanunungkulan sa gobyerno natin, kipit balikat lang. Patay Malaysia. Napakalungkot po mga kababayan. Napakalungkot isipin yung ganyang sistema. So sana po magkaroon po ng hustisya itong pinapanawagan ng busis ng ordinaryong Pilipino sa inyo. Magkaroon po ng katuparan sa ngalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
At hingad lagi na sana yun pong may mga tao na mabubuting kalooban na handa po talaga na maglingkod sa bayan ay siya po sanang magwagi at mawala na po ang talamak na dayaan sa halang. Wala po akong ibdasal kundi ang ligtasan ng bawat Pilipino. Wala po akong hangarin dito kundi ang mapaayos ang bawat isang OFW. Ako man po, ang boses ng ordinaryong Pilipino ay nakikiramay sa trahedya pong naganap sa C-130 natin na kung saan nga po marami pong tropa ang sinawing palad. Dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, patawarin sila sa mga kasalanan at tanggapin sila sa paraiso. Mga kababayan, ang buhay natin dito sa mundo ay saglit lang. Hindi po natin alam kung kailan po tayo kukunin. So habang nabubuhay tayo, paglingkuran po natin ng maayos. Dahil tayo po inilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang po para sa atin. May po tayong obligasyon sa kapwa natin. Mga kababayan, nagpapasalamat po akong muli dahil nagkasama-sama po tayo sa oras na ito. At na-delivered ko po uli ang gusto kong mangyari para po sa mga OFW natin. At nananawagan po tayo mula po sa puso, from the bottom of my heart, sa kaibuturan ng aking puso, na sana wala nang maargabyadong mga OFW. Dahil ang OFW ay walang pinagkaiba sa sundalo ng Pilipinas. Kami po ang sumasalo sa ekonomiya ng Pilipinas kapag po sumasadsad ito. Ang sundalo po natin ay siya nagpuprotekta sa bansang Pilipinas sa anumang banta ng kaaway. Wala po kaming pinagkaiba. So sana mapansin ninyo at pahalagahan ninyo ang bawat isa. Salamat po sa inyo mga kababayan at dalangin ko ang inyong kaligtasan sa loob at labas ng bansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.